You ruined the night, Dad said to my brother. He gave him a disgusted look. My brother wiped the blood on the corner of his lips before he stands up and looked back to Dad with mocking smile. I just ruined this night. Then he pointed me. But this bastard ruined my life. I hold tighter my husband's arm when he is about to attack him again. Don't, I whispered to Rafael. Ayokong mas lumaka ang gulo at magkapisikalan pa. Shut up! Stop blaming her! Why can't you just move on? Dad face-palmed and angrily looked with my brother before he looks at me with pity. Move on? She's the reason why my mother died. How can I move on? My mother could still be alive today if you hadn't brought her here. Both of you are to be blamed for her death. Galit na sa adi Kuya Lexus. Dad shakes his head. Tita Cordelia touches her forehead. Yes, he's blaming me for his mom's death. He does believe that it was my fault. It was my fault because I exist. Even his mother hates me. I didn't wish for her death. I once hoped that she will accept me, but she died. I'm sorry. That's the only thing I can say. I already asked him 1,000 sorry, but he didn't even give me a single chance. I even don't know why I am sorry. I'm sorry for his loss, but it was not my fault. Hindi ko naman ginusto na maaksidente ang mama niya. He chuckled. Sorry? That's the only thing you can always say. Lexus, when are you going to stop blaming your sister? Your mom died because of an accident. Tita Cordelia said. She will never be in an accident if this woman did not exist. He insisted. Stop being irrational, Lexus. It was not her fault. Dad shouted back. Stop blaming her. Mabuti na lang wala na ang mga bata dito at hindi na nila nakikita ang gulong nangyayari. I don't want my child to see this misunderstanding. What happened, Dad? Why are you suddenly changed? Since when did you become affectionate to her? Oh, is it because she is now married to the richest heir? Money over family? For the second time, Kuya Lexus received a punch. But this time it came from my dad. It's not her fault. It will never be her fault. Matilda died because of an accident. I never blamed anyone for her death. I am only hurt to heaven before because I want her to succeed and not to be a feeble-minded like you. I am tired of your bullshit, Lexus. Don't put her to blame because your sister was innocent. Hindi ko mapigilang mapaluha sa sinabi ni Dad. I always thought that he was blaming me too, but I was wrong. Blame me, but don't blame your sister. Dagdag pa niya. After my mother died, my father brought me to his house, but his wife Matilda despised me. She hates me. For her, I am the mirror of Dad's mistake. If Dad was not around, she always hurt me. It was Ate Sofia who is trying to stop her mother, but she will be more angry. For a year of staying in the Rodriguez residence, I am always having a secret bruise in my body because of Matilda. But Dad saw it once. He asked me where did I get my bruise, but I did not tell him the truth, or else Matilda will hurt me more. I overheard my stepmother and my father arguing one night. She wanted me to drive out in their house. I cried that night. Then, when dawn came, I was greeted by the news that Matilda had died. She died as a result of an automobile accident. She left the house inebriated after a disagreement with my father, and her automobile was hit by a truck. Kuya Lexus has been blaming me since that day. For him, it was my fault. Since, if I had not entered their life, his parents would not have argued and his mother would not have died. Sister? She is just your mistress' daughter, but she will never be my sister. And that because everyone fought of her, I will be too. I will always hate her. Hindi pa rin nawawala ang galit sa mga mata niya. Then he looked at me. Seeing you disgust me a lot. Your mother ruined her family. You are the cause of my mother's death. You are the worst, Heaven. Lexus, I said stop it. Dad shouted again. Umigting na ang panga nito kaya hinawakan nito ni tita sa kamay para pakalmahin. Stop blaming my wife. Use your upper head.
Don't just the lower one. Everyone said it was an accident. Why can't you accept it? Raphael butted in. What do you want me to do for you to forgive me? I asked. He adores his mother, and it's possible that he's still grieving over her death, and he's looking for someone to blame, which is why he keeps blaming me. I've been tired of his whim for more than 2 decades. I'm fed up with him blaming and belittling me all the times. Hindi pa ba sapat ang 2 dekada para makalimutan niya ang lahat? I was just 8 when it was open pero hanggang ngayon, inuungkat pa niya iyon. Sinisisi pa rin niya ako kahit wala akong kasalanan. Disappeared again, but this time, permanently. He said with conviction. Exos, when are you going to soften your heart? You kept hating your sisters for years. Don't you think it's time for you to accept her and make up with her? Nasa boses ni Tita Cordelia ang pagmamakaawa. Alam ko apektado din siya sa gulong nangyayari ngayon. You're wishing something impossible, Tita. He raises 2 hands. Sorry for not being sorry for ruining your dinner. Sorry if I invited myself. I know that no one wants me here tonight. I shake my head. That's not true. I knew that he's still angry with me. I thought he really had no intention to eat with us. I didn't know that everyone didn't inform him, but I want to dinner with him someday peacefully. Don't lie. Stop looking at me using your innocent eyes. I knew your dirty little secrets, he said before he left us. Tila nakahinga ako ng maluwag nang makita ko siyang tumalikod na at para bang walang nangyari. He walks out confidently. I am sorry for your brother's behavior. The older he gets, the more he became hard-headed. Dad said and seated again. Tila ba nawalan ito ng lakas dahil sa nangyari. I am sorry to say this, but your son is ticking me off. The next time he insults my wife, forgive me in advance. I will not just make his mouth bleed, but I may ruin his face. Saad ni Rafael pero nararamdaman ko ang pinipigilan niyang galit. Rafael, he's still my brother. He is your brother, but he never treated you as his sister. Stop it. Baka kayong dalawa naman mag-away. Rafael, we are really sorry about what happened. I thought Lexus will be out of the country kaya hindi ko rin nabanggit sa kanya ang dinner. Kasalanan din namin. We should at least tell him about the dinner tonight. Paumanhin ni Tita Cordelia. She looks stressed. Nawala ang matamis niyang mga ngiti na meron siya kanina. I understand. And I'm not convinced that even if you tell him about the supper, he'll sit down with us and eat in peace. I'll talk to him, Dad said and he stand up. Take care of my daughter and grandchildren. Mercado, I am counting on you. Rafael nodded. I will. You don't have to worry. I'm sorry for what happened tonight, I said to Rafael. He cupped my face and smiled. You don't have to say sorry. Stop saying sorry when you are not in fault. I will not let anyone insult you even if he is your brother. I did not treat you like a queen for others to treat you like a trash. Napangiti ako sa sinabi niya. I am lucky. Hindi ko alam kung ilang beses ko nang sinabi iyon pero swerte talaga ako na siya naging asawa ko. He knows how to ease all my worries. His presence and words are enough for me to be okay. Ate? I called her attention when I knocked on her room. Ito ang kwarto niya mula noon dalaga pa lang siya dito sa mansyon at sa bahaging dulo naman ito ay sa akin. Nakita ko sa kama ang kambal na nilaro sa savannah but I am not able to call them when ate dragged me out. What happened? Is everything okay? Agad ay tanong niya. Hindi na kasi sila bumalik sa dining room kanina kaya hindi niya alam ang nangyari matapos niyang umalis. Muli niyang isinara ang pinto upang kausapin ako kaya naiwan lang sa loob ang mga bata at marahil ay ang asawa nito. Sumandal ito sa pinto habang nakatingin sa akin. Just a small argument. Simpleng saad ko. Yeah, it was just a simple thing. Lumaki lang dahil naging pisikala na. Kung ako kasi handa ko namang baliwalain ang mga pasaring ni Kuya Lexus. Sanay na ako. Sawa na ako pero Rafael and Dad punched him. Knowing Lexus, I doubt it. I don't understand why he is too hostile when it comes to you. Nailing na wika nito. Matagal nang wala si Mom pero hindi pa rin niya nakakalimutan na nakaraan.
At lagi ka pa rin niyang sinisisi kahit alam naman niyang wala kang kasalanan. He is impossible. She looks annoyed. Alam kong madalas nila na rin pinagtatalunan iyon noon, but knowing Kuya Lexus, hindi yun basta-basta makikinig. Hayaan mo na. Walang ganang saad ko. Nasanay na ako na ganoon si Kuya Lexus pagdating sa akin, kaya nga hindi ko nalang pinapansin ang mga pasaring niya mula noon. Hindi ko lang inaakala na hindi pa rin siya nagbabago kahit matagal na akong nawala. Parang ang lumala pa. Anong hayaan? I can't stand him na lagi pinamumukha sa'yo na anak ka lang sa labas. Kapatid ko siya, pero kapatid din kita. And I don't want the way he treated you tonight. Sinubukan ko siyang ngitian upang ipakitang okay lang ako. Thank you. Thank you for being nice to me kahit na hindi tayo pareho ng ina. Kahit na para sa iba bunga lang ako ng kasalanan ni Dad. Magkaiba ba tayo ng ina? Pareho pa rin tayo ng ama. Kaya kapatid pa rin kita. Saka huwag mong pansin ang sinasabi ng ibang tao. Wala naman silang ambag sa buhay natin. Nagulat pa ito nang bigla ko siyang yakapin. Thank you so much, ate. She taps my back. Tama ng drama. Sige, sunduin mo ng kambal mo nang mapatulog ko na rin sa sabana. Are you going to sleep here tonight? Umiling ako. No, aalis na rin kami. Tumango ito bago muling binuksan ang pinto ng kwarto niya. Boys, your mom is here, she announced. Sabay na napatingin sa akin ang kambal na nilalaro pa rin sa savannah. Mabilis silang lumapit sa akin habang pumalit naman sa pwesto nila sa David. Say goodnight to Tito David and Tito Sofia na. Uwi na tayo. Saad ko sa kambal. Sinunod naman ako ng dalawa. Matapos ko magpaalam kay atay, nagbalik na kami sa sala pero sumunod pa rin siya sa amin. Nadatnan ko si Rafael nakausap si Tita Cordelia. Good night, Mamita. Ryan said before he kissed Tita Cordelia's cheeks. Ganon din ang ginawa ni Ryla. Good night, boys. Ingat kayo sa pag-uwi. Bilin niya bago kami tuluyang lumabas ng mansyon. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa pag-uusap ni Dad at Kuya Lexus. Pero sa ngayon, kailangan na muna naming umuwi. Alam ko na mainit pang ulo ni Kuya. Well, lagi namang mainit ang ulo niya pagdating sa akin pero gusto ko rin siyang kausapin ng masinsinan. Dad and I are okay now pero hindi ko alam kung kailan kami magiging okay na dalawa. Kung hanggang kailan niya ako sisisihin sa pagkamatay ng kanyang ina. Napatingin ako kay Rafael nang hawakan niya ang kamay ko habang nagmamaneho. What are you thinking? Bakas ang pag-aalala sa mukhang tanong niya. Nothing. Sinubukan kong umiti sa kanya. Hindi naman na ito muli nagkomento pa pero hindi na niya binitawan ang kamay ko at nagpatuloy na lang sa pagmamaneho hanggang sa makarating kami ng bahay. Mommy, Dad is scary when he punches that guy. Ryan suddenly said, katatapos ko lang silang palitan ng damit pantulog. His Mommy's brother, Ralph said. Naupo ito sa kama. He is? But why he called Mommy names? Ralph just simply shrugged his shoulder as an answer. It was just a small misunderstanding. Don't think about it. Wika ko habang pinapahiga sila. But I saw how Dad closed his knuckles. He was angry, Mom. Giit ni Ryan bago nahiga. Dad just protected Mom, Ralph said. Boys, don't think about it. You better sleep na kasi late na. Remember, bawal magpuyat. Sad ko bago pa muling makapagtanong si Ryan. Masyado pa naman itong mausisa, kaya minsan nauubusan ako ng isasagot ko sa kanya. Unlike Rel na tahimik lang at nagmamasid lang palagi. Napipilitang pumikit si Ryan. Tila marami pa talaga itong gustong itanong but I am already dismissing the topic. They are still kids. Ayokong isipin nila ang nangyari kanina. Bakit kasi bigla-bigla na lang nananapak ang ama nila sa mismong harapan nila? Ilang beses ko nang nakitang nanuntok si Rafael pero kanina sa harapan ng mga bata. Alam ko mainitin ang ulo niya pero kailangan talaga niyang pigilan ang sarili. Ayoko makita muli na mga anak ko ang marahas niyang sides. My sons grew up with him at ayoko namang matakot ang mga bata sa kanya. Nang tuluyan ng makatulog ang kambal ay inayos ko ang kumot nila bago tuluyang lumabas ng kwarto nila. Naabutan ko naman si Rafael na tila hinihintay na naman ako. He's just sitting on the edge of the bed. What's wrong? Tanong ko sa kanya. Tumayo ito at lumapit sa akin bago ako niyakap. I am sorry about what happened earlier. I am not sorry for punching your brother because he deserved it. But I am sorry that kid saw it. Ipinatong nito ang baba sa balikat ko. It's okay. Next time pigilan mo na lang yung kamao mo. Huwag mong hayaan na kung kani-kaninong mukha na lang iyan lumalanding. Tandaan mo, businessman ka, hindi boksingero.
Medyo lumayo ito sa akin at tumingin sa mukha ko. Yes, ma'am. But I can promise that I will not punch anyone who will insult and hurt you. Napangiti ako sa kanya. He is territorial and overprotective at the same time. But I love the feeling. The feeling of being protected by him. Pakiramdam ko kapag nasa paligid siya, walang masamang mangyayari sa akin. Okay, now let me go. I need to take a quick shower. Biglang sumilay ang ngiti sa labi nito. Need my help? Nginitian ko siya ng matamis. No, I said before I entered the bathroom. It was Sunday. The kids are here but Rafael is somewhere. Maaga siyang umalis kaninang umaga. Hindi ko naman siya tinanong kung saan pupunta dahil ayoko namang isipin niya na masyado akong usisa. Baka importante lang ang pupuntahan niya kaya kahit linggo'y umalis siya na sana ay family day namin. Nagbuga ko ng hangin bago naupo sa sofa. I am thinking about what happened last night. Kung papaano ko kakausapan si Kuya Lexus. We need to talk para matapos na ang gusot sa pagitan namin dalawa. He is my brother and I love him, despite the fact that he hates me. Matagal ko nang gustong magkaayos kami pero mula noong bata pa ako, kung hindi niya ako iiwasan ay tila laging gusto niya akong sigawan kaya minsan ako na rin ang gumagawa ng paraan para hindi kami magkasalubong na dalawa. Pakiramdam ko kasi may mas malalim pang dahilan kung bakit galit at ayaw niya sa akin kahit wala naman akong ginagawa. Oo, hindi ko ginusto na mamatay ang nanay niya. Masira ang pamilya ang pinakaiingatan niya pero alam ko na isa pa rin ako sa mga dahilan. Sabi nga niya, hindi iyon mangyayari kung hindi ako nag-exist sa mundo. Hindi magugulo ang lahat kung hindi nagloko si Dad at nabuo ako. And he is blaming me for everything. Para sa kanya ako ang patunay ng pagkakamali ni Dad. I am not the doer but I am the product. Gusto ko lang namang maging masaya at maayos na ang lahat pero bakit ang hirap? Bakit tuwing may naayos akong problema may panibagong darating? Tila ba hindi nauubos ang isipin ko? Akala ko ang tungkol sa pagkatao na lang ng kambal ang kaharapin ko pero nakalimutan kong meron pa nga palang isang taong galit sa akin ng husto. Tumayo ako at nagtungo sa kwarto namin ni Rafael. Dumiretso ako sa closet para magpalit ng damit. Kailangan kong kausapin si Kuya Lexus. Ayoko nang patagalin pa ang gusot sa pagitan namin. I realized na marami na akong sinayang na oras noon dahil laga ako nag-aalangan kaya ngayon haharapin ko ang galit niya. Kailangan ko siyang kausapin. Alam kong hindi lang kaming dalawang apektado sa galit niya sa akin. Maging mga taong nasa paligid namin kaya gagawa ko ng paraan para maging maayos na ang lahat. Handa akong makinig sa masasakit na sasabihin niya pero hiling ko na sana'y pakinggan din niya ako. He is my brother and even he does not like me, I love him. We are blood related and I hope he will treat me as sister someday. I want him to accept me. Dad and me are okay now. Sana ganoon din kami ni Kuya. Mommy, where are you going? Kunot noong tanong ni Ryan nang bumaba ako sa hagdan at mapansin niyang nakabihis ako. Ngumiti ako sa kanya. Mommy, we'll just go somewhere. Pabalik din ako agad. Tumango naman ito. Can you bring ice cream when you came back? Nag-poppy ice pa ito sa harapan ko. Sure, I will. I kissed his cheeks. Bye. Tell your brother that I went outside. Just call Manong Fanny if you need something, okay? Okay. He kissed my cheeks too before he went to their room. Mabilis akong sumakay ng kotse pero hindi pa ako nakakalabas ng subdivision na may biglang humarang sa akin. Muntik na ako mabangga kung hindi ko lang mabilis natakpan ang preno pero napasubsob pa rin ako sa manibela. Nasapok ko ang noo ko. Masakit. Napakunot ang noo ko nang bumaba ang sakay ng kotse. Nabigla na lang na humarang sa akin. Si Cassandra. At base sa itsura nito, para itong dragon na lalapain ako anumang oras. Paano niya nalaman ang address ko? Hanggang dito ba naman sa Maynila'y nasundan pa rin ako ng pang-amoy niya? Pinukpok nito ng kamay ang unahang kotse ko. Get down! Mabilis ko naman tinanggal ang seatbelt ko bago ako bumaba ng sakyan. What's the problem? Why are you here? Ikaw ang problema ko. Akala ko kapag nawala ka na sa San Antonio, tatahimik niya ang lahat. I am too happy when you left, but he still followed you. Puno ng panggigigil na saad nito. She is talking about Calvin. Hindi ko naman alam na susundan ako ni Calvin kaya bakit parang galit na galit siya. Wala naman akong ginagawang masama. Why everyone always blaming me? Yes, he went to me, but it was last week. Nagkausap na kami. He even said he will go to abroad. Kaya kung ano man ay pinuputok ng butsi mo, hindi ko na problema iyon. Stop pestering me.
Muntik pa akong maaksidente ng dahil sa'yo. I really hate you. You always act innocent. You took him for granted. Alam mo gusto ka niya kaya hinayaan mo siyang manatili sa tabi. But when your husband came, basta mo lang siya itinapon. Ako ang nauna pero akong laging namamali mo sa kanya. Well, you are just a user. You hurt him. Ako sa nito Pakiramdam ko biglang uminit ang ulo ko sa sinabi niya. Ano bang ipinupunto niya? Did she just appear from nowhere just to lecture me? Ano bang alam niya? Hindi ko ginamit si Calvin dahil una pa lang sinabi ko naman na sa kanya na kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Masyado lang siyang umasa. Kasalanan ko ba iyon? Shut up, Cassandra. Umalis ka na sa harapan ko. You're wasting my time. Tumalikod ako sa kanya at akmang bubuksan ko ng muli ang pinto ng kotse para sumakay nang magsalita siya. I just want you to disappear in our life. To Calvin's life. But he loves you so much and that fucking love is the reason why he is at the hospital right now. Napatigil ako sa sinabi niya at maras na tumingin sa kanya. Biglang binalot ng kaba ang dibdib ko. What did you say? At the hospital? Why? What happened to him? Sunod-sunod na tanong ko. Kumakabog na rin ang dibdib ko sa pag-aalala pero hindi niya ako sinagot. Tumingin lang siya sa akin ng matalim bago tumalikod kaya mabilis ko siyang nilapitan at hinawakan sa braso para pigilan. Bago pa man siya makasakay ng kotse niya. Pero galit na muling humarap siya sa akin. Let me go, Heaven! I want to pull your hair right now. But I realize that Calvin needs me more this time. Saan nito bago pinilit na alisin ang pagkakahawak ko sa kanya. Napailamos ako sa mukha gamit ang mga kamay ko habang nakatanaw sa papalayong sasakyan niya. Why I have this feeling that she is torturing me with guilt right now. Bigla na lang siyang sumulpot para sabihin na nasa ospital si Calvin. She is blaming me but she didn't want to tell me what happened. Yes, wala akong alam sa nangyari. Hindi ko alam kung bakit na-aksidente si Calvin but she is blaming me na para bang accountable ako sa nangyari. Why people always blaming me? Bakit laging lang yata ako ang nasisisi sa mga nangyayari? Ano bang kasalanan ko? I am not even aware of what happened. Gusto kong puntahan si Calvin para malaman ang kalagayan niya pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung saang ospital siya naroroon ngayon. Muli ako sumakay sa kotse at nag-U-turn. After the news about Calvin, tila nawalan ako ng gana na kausapin si Kuya Lexus. Bigla akong nawalan ng lakas. Calvin is my friend and I am worried about him right now. Pagbalik ko sa bahay ay agad kong tinawagan si Margarita. Maybe she knows something. Bukas ko na lang kakausapin si Kuya Lexus. Sa ngayon gusto ko munang malaman ang kalagayan ni Calvin. Matapos kong malaman na nasa ospital siya ay hindi ko maiwasang mag-alala. Maging ang pinabibiling ice cream ni Ryan ay nakalimutan ko na. Kaya nang hinanap niyang pabalik ko ay wala akong maibigay sa kanya. Inutusan ko na lang si Greta na bumili. Mabilis naman sumagot si Margarita sa tawag ko. Yes, Heaven? Did you have any news about Calvin? Agad na tanong ko. Since when are you starting to be concerned about him? Nakagat kong ibabang labi ko dahil sa tanong niya. Siguro hindi maganda ang mga naging pagkikita namin noong mga nakaraan. Pero he is still my friend at may pinagsamahan kami. Kaya hindi ko maiwasang mag-alala. Cassandra went here. She's angry. And she said Calvin is in the hospital right now. Pagpapaliwanag ko. Naupo ako sa chair na nasa harapan ko. What? Why? May nangyari ba? Kaya nga ako tumawag sa'yo. Baka may alam ka. His family is known in San Antonio. Wala ka bang nasasagap na balita? Excuse me? Hindi naman ako marites para mabilis na makasagap ng chismis, no? Wala akong alam. Ganoon ba? Sige, salamat na lang. Tayo lang, Heaven. Alam kong concern ka kay Calvin. Ako din naman, pero stop stressing yourself. Let's just hope na okay lang siya. Alam mo naman si Cassandra. Malakas ang tama at malakang galit sa'yo kaya madalas na disisi ka kahit wala ka namang kasalanan. Napabuntong hininga ako bago ako tumango sa kanya kahit na hindi naman niya ako nakikita. Hindi ko lang maiwasang mag-alala. Imposible namang susugurin ako ni Cassandra para sa simpleng bagay lang. Hindi ko pa rin alam kung paano nalaman ni Cassandra kung saan ako nakatira pero hindi ko maiwasang isipin na baka malala si Calvin kaya galit na galit siya sa akin kahit wala naman akong kasalanan. Stop it! Nag-overthink ka na naman. Don't worry kapag may nalaman akong balita about him. Sasabihan ko agad sa'yo. Anito pero nagulat ako nang bigla itong sumigaw kaya nailayo ko ang cellphone sa tenga ko. Langhiya. Delgado, huwag kang magulo. May kausap ako. Are you with him? May halong panunuksong tanong ko.
Ayon sa naririnig kong usapan ni na Troy kapag nandito sa bahay, parang aso't pusa daw ang dalawa pero daig pa raw ni Cohen ang Rugby kumakadikit kay Margarita. Yes, he's my boss and office hours ngayon. Wait lang, mananapakla ako ng manyak. Bye. Paalam nito at tuluyan ng pinutol ang tawag. Something is going on between them and I hope Cohen will take care of her. Margarita is just acting like a tough one, but she needs someone to take care of her because she's a troublemaker. Muli akong tumayo sa kinauupan ko. Pupunta na lang ako sa kusina. It's already 10 in the morning. I need to prepare the twins' lunch. Hindi ko alam kung dito rin magtatanghalian si Rafael dahil wala naman siyang sinabi kanina nang umalis siya. Pero ipagluluto ko pa rin siya kung sakaling dumating siya. Siguro nga, masyado lang ako nag-aalala. Hindi ko lang talaga maiwasan dahil kung hindi naman malalang aksidente ni Calvin, hindi siya mauospital at hindi ako aaway ni Cassandra. I was about to enter in the kitchen room when I heard Manang Penny and Greta talking. Manang, anak mo talaga ni si Rafael ang kambal? Puno ng kuryosidad na tanong ni Greta. Nakita ko naman na napalingon sa kanya si Manang Fe at pinanlakihan nito ng mga mata. Ano bang klaseng tanong yan, Greta? Siyempre naman. Nanatili ako sa may pintuan. Nakatalikod sila sa akin kaya hindi nila nararamdaman ang presensya ko. Abala sila sa mga inihahandang lulutuin habang nag-uusap. Kasi, di ba bago pa lang sila mag-asawa, pero ang laki na ng mga anak nila. Kawin naman ng kambal, sir, pero hindi ba siya anak ni Mom Heaven sa pagkadalaga na inakulang ni sir? Puno ng kuryosidad na tanong nito. Tama siya, anak ko sa pagkadalaga ang kambal na inako ni Rafael bilang mga anak din niya matapos kami makasal. Pero si Rafael din naman ang totoong ama. Bakit ba pinapakaalaman niya ang buhay namin? Bakit parang ang dami niyang alam kung makapagsalita siya? Kahit gusto ko na lapitan sila, pinigilan ko ang sarili ko. Nais ko pang marinig ang ibang sasabihin nila. Totoo man yun o hindi, labas na tayo doon. Kaya tantanan mo na yung mga pinagsasabi mo. Ipagpatuloy mo na lang yung ginagawa mo. Sermon dito ng matanda pero tila hindi pa aawat si Greta. Pero narinig ko sa usapan nila, ni na Troy, na si Ma'am Naan ang girlfriend ni Sir Rafael. Ibig ba sabihin, inahas ni Ma'am Heaven si Sir sa best friend niya? Naikuyom ko ang kamao ko dahil sa tanong niya. I am not a snake. Kahit kailan hindi pumasok sa isip ko na agawin si Rafael kay Maan. Hindi ko sinasadya nangyari at mas lalong hindi ko sinasadyang makasal kay Rafael noong una. He is the one who insisted that we are married. Greta, yung bunganga mo. Kung ano man na nakikita at naririnig mo, sarilinin mo na lang. Huwag ka makaalam sa buhay ng iba. Katulong lang tayo dito. Pinapasweldo nila tayo para magtrabaho, hindi para pakaalaman ang pribado nilang buhay. May bakas ng pagkairitang saad na matanda dito pero umismid lang dito sa Greta. Ang KJ nyo, hindi ko naman pinapakaalaman ang buhay nila. Inaalam ko lang. Wakas ang sweet nila tapos may ganoon palang past. Akala ko santa si Ma'am Heaven pero nagawa magpaanak sa boyfriend na best friend niya. Sa bagay, kahit ako gagawin ko rin iyon. Sa yaman ba naman ni Sir Rafael? Hindi na nakapagtataka. Hindi ko na natiis ang pag-uusap nila kaya malakas kong binura ang bara sa lalamunan ko dahilan para mapatingin sila sa akin. Nalaki ang mata ni Greta nang makita ako bago ibinaba ang tingin sa sahig. Wala akong pakalam kung anong tingin mo sa akin. But I never stole my best friend's boyfriend. Stop speculating things. Mind your own business. Don't meddle with other business or else I'll fire you. Ito ang unang beses na may pinagbantaan akong patatalsikin sa trabaho. Alam kong mahalaga ang trabaho niya pero hindi ko nagustuhan ang ginawa niya. Hindi ko alam na patalikod pala nila kaming pinag-uusapan lalo na ni Greta. Akala ko tahimik lang siya pero hindi ko alam na pakaalamera pala siya ng buhay ng iba. Isa pala siyang dakilang chismosa. I am sorry man, hindi na po mauulit. She said in low voice. Dapat lang. Hindi ako ahas, Greta, pero nanunuklaw ako ng mga taong patalikod akong tinitira. Matapos ko iyong sabihin ay tinalikuran ko na sila. Nawalan ako ng gana magluto. Yayayain ko na lang ang kambal na kumain sa labas. Dahil nga sa nangyari kanina ay sa labas kami kumain ng kambal. Hindi naman sa nag-iinarta ako pero masama talaga ang mood ko dahil sa mga narinig ko. Gusto ko magalit kay Greta. Sabihan siya ng masasakit na salita gaya ng ginawa niya pero wala din naman mangyayari pagkatapos kapag pinairil ko ang init ng ulo ko. Ayokong ipamukha sa kanya na tama ang hinala niya kapag pinatulan ko pa. Siguro nga hindi ako nagalit ng gusto sa kabila ng mga narinig ko pero hindi ibig sabihin noon na makakalimutan ko na iyon. Tumatak na iyon sa utak ko at oras na maulit pa, hindi ko na talaga pipigilan ang sarili.
Sa ngayon, bibigyan ko muna siya ng pagkakataon. Ipapamukha ko sa kanya na mali siya ng akala sa akin. Hindi ako mga agaw. Siguro nga nakagawa ko ng pagkakamali pero ginawa ko ang lahat para hindi makasakit ng iba at makasira ng relasyon. Nagtago ako na mahigit 6 na taon pero may mga bagay talaga na kahit ilang beses mong takasan, sa huli, hindi mo rin maiiwasan. Hindi rin totoo na pera ang habol ko kay Rafael. I can earn my own money. Nasunog man ang budig pero alam ko na kaya ko ulit bumangon. Kakayanin ko para sa kambal kaya kung ano man ang iniisip niya tungkol sa akin, nagkakamali siya. Hindi ako ganoon.